So, purihin ang Panginoon at tuloy po tayo sa ating Bible study. So purihin ang Panginoon at habang hinintay natin, diretso na tayo sa Bible study. At masyado tayong ginagabi. So, praise God. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabing ito, sa minsan pang pag-aaral namin ng isalita. Father God, we ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations upang maintindihan po namin sa aming puso ang aming mga pag-aaralan through the power, leading, guidance, and teachings of the Holy Spirit. Panginoon, kami po'y pinagpala sa gabing ito. Maraming po salamat. Walang ibang mataas sa amin po ang pag-aaral ng isalita, kundi ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ito po ang aming topic ngayong gabi, the name of Jesus. Panginoon, maraming po salamat bilang mga lingkod ng Panginoon at spiritual na hukbo ng Panginoon. Kami po ay patuloy na nagdideclare ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. And tonight, we destroy the powers of hell, we destroy the powers of the enemies, the power of the devil, in the name of Jesus, by the power and authority of His name, the name of Jesus, which is above every name. Panginoon, sa gabing ito, magliwanag sa amin ang isalita. Sa gabi ito, by declaring, calling upon the name of Jesus, lahat ng mga may sakit, karamdaman will be healed tonight, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat. The presence of the Holy Spirit, malaya po na makapagtuturo sa amin sa gabing ito. Patungkol dito sa subject namin na spiritual warfare and deliverance. Sa ilalim nito, sa aming pong topic na our spiritual weapons. Maraming po salamat sa bagong paksa, bagong topic na ito. Another series of lesson na aming pong pag-aaralan. At inuuna po namin sa gabi ito ang first weapon namin, the name of Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. So po rin ang Panginoon, at hindi ko na nga, sabi ko hindi ko na po lalagyan ng part 1, part 2, part 3, spiritual warfare and deliverance, at medyo iba nalilito, kasi bukod doon, meron pang part 1, part 2 ng topic yung spiritual warfare. So gagawin natin, ito ay spiritual warfare and deliverance na subject, and under this subject, meron tayong series of lesson about our spiritual weapons. So sa Bible, sinabi ni Apostle Paul kay Timothy na mga Kristiyano ay soldiers of Christ, At ang mga sundalo ng Panginoon ay hindi umuurong sa labanan. Kinalilimutan ang mga bagay na personal at ang mahalaga sa kanya yung first mission niya, yung assignment niya, yung mandate niya. So tayo ang hukbo ng Panginoon dito sa lupa, sa langit, mayroon din hukbo ang Panginoon, mga angels of the Lord na kakampi, katulong, kasama natin, kapartners natin sa labanan. At sa lahat ng labanan, we are more than conquerors. Sabi sa Romans chapter 8, verse 35 hanggang 38. So purihin ang Panginoon, napakarami po nating spiritual weapons, Pag-aaralan natin yung the name of Jesus, pag-aaralan natin yung first weapon yun, second weapon yung the word of God, pag-aaralan natin the blood of Jesus, weapon din yun, at katulad na sa pakikipagbaka, consider as another spiritual weapons natin, at silang kumikilos, the angels of Yahweh or the angels of the Lord, malaking tulong sila sa atin. At another weapon ng mga Kristiyano is the fivefold ministry gifts. Pag-aaral natin yan. Bawat weapon isang malaking topic na. At pag-aaral din natin yung yung another weapon is the 9 gifts of the Holy Spirit. Meron mga
ang mga cessationists, hindi nila tanggap yung 9 gifts of the Holy Spirit, hindi nila napag-unawa na tinuturo na salita ng Diyos na ito ay malaking tulong sa atin sapagkat ito ay another weapon natin laban sa kaaway, no? Laban kay Satanas at sa kanyang hukbo ng kadiliman. So, 9 gifts of the Holy Spirit is another weapon. Our praise and worship is also a weapon, spiritual weapon. The armor of God, pag-aaral natin, another weapon po natin yan, malawak din pag-aaral niya. So, purihin ang Panginoon, dito muna tayo sa first weapon natin, no? The name of Jesus. Hindi natin pwede ibigay lahat na isang kumbaga sa shotgun, ano, kabang lahat. Nakuha nyo nga lahat, wala naman kayong masyado naintindihan. Kaya, one at a time, bawat weapon, discussing natin, pag-aralan natin, suriin natin, hukayin natin ang salita ng Panginoon. Okay. So, purihin ang Panginoon, wala po ako ituturo na hindi galing sa Biblia. Lahat ng aking sasabihin ay galing sa Bible, galing sa Panginoon. Through the help and grace of the Holy Spirit. Okay, number 1 weapon is the name of Jesus, no? Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, for the weapons of our warfare are not of the flesh or are not carnal, but divinely powerful for the destruction of fortresses, no? Talagang powerful itong spiritual weapons na binigay sa atin ng ating Panginoon sa ikawawasak, no, ng kaaway, sa ikawawasak ng kuta ng kaaway, at sa ika-paralyze ni Satanas ng mga demonyo by using this weapon. Verse 5, sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 5, we are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. No, sa NASB po ito. Pero I think sa New King James Bible and sa King James, casting down all imagination that exalt itself against the knowledge of God, taking every thought into captivity to the obedience of Christ. No? Yan sa King James at New King James. Okay. So, pinapakita na meron tayong sandata weapons for spiritual warfare. Bakit? Kasi may spiritual enemies tayo na hindi natin nakikita, pero totoo. So, mas totoo pa. Yung, alam nyo, ang spirit world ay higit na totoo kaysa physical world natin. At lahat na nagaganap sa spirit world ay higit na totoo kaysa nagaganap dito sa physical world. Ibig ko sabihin, ano, na alam natin totoo yung nangyayari sa physical world, pero hindi natin alam may nangyayari behind this physical world, sa spiritual world, spiritual realm. Meron nangyayari na hindi natin alam, hindi natin nakikita unless ipakita ng Holy Spirit, no? At merong labanan sa spiritual world. At kung gaano katotoo na merong gera sa mundo, sa physical world natin, kagaya ng Russia at Ukraine, ano? Ganun din, merong labanan o may gera, may digmaan sa daigdig ng espiritu. At dito sa ayaw nyo sa hindi, o maniwala kahit hindi, ay kasali tayo. Tayong mga Kristiyano. Okay, kaya hindi maaring hindi pag-aaralan ang spiritual warfare and deliverance kasi kasali tayo dito. No? So, kumbaga sa isang bansa, nagkaroon ng digmaan, pinasok ng kalaban, no? Na-invade ng kalaban at kailangan ipagtanggol ng mamamayan o ng mga sundalo ng bansa na yun, hindi mo pwede sabihin, relax lang tayo, hindi totoong may labanan. Ano? Imagination nyo lang. Ano imagination? May labanan na nga. Pumasok na nga mga kalaban at kung hindi ka maghahanda, pati ikaw ay mamamatay. Ano? So, ganun din sa spiritual world. Hindi natin pwedeng i-ignore ang paksa na ito. This is a very important topic na kailangan atin po pag-usapan. Kasi totoong merong spiritual warfare sa spirit world at kasali ang church, kasali ang bawat isa sa atin.
And we are the soldiers of Christ. Alam niyo po ba ang lumang napaka-antigong meaning ng Kristiyano na salitang Christians, no? Galing ito po sa Greek word na Christianos. Christianos, meaning, two words po yan, Christ, Ianos, soldiers, or servants. So, pinagtugdong, ang idea po niya, ibig sabihin ay the soldiers of Christ or the servants of Christ. Yan po ang ibig sabihin ng salitang Kristiyanos. No? Sa title pa lang natin mga Kristiyano, talagang hukbo tayo ng Panginoon. Kaya ngayon, sinuot ko yung cap ko na panglaban, pandigma. Hindi tayo sundalo ng mundo, kundi sundalo tayo ng kaharian ng Diyos. No? We represent the kingdom of God through the name of Jesus. So, may nangyayaring labanan. Ano? Ang mga ahente ni Satanas na ginagamit niya, mga mangkukulang, witches, wizard, sorcerers, no? Mga cult and mga occult group of people, occult churches, no? Ginagamit, mga ahente po yan ni Satanas, no? Na ang mission, assignment nila is to destroy the truth of God's word, to destroy the church of the Lord Jesus Christ. At hindi tayo makapapayag palaban ang mga Kristiyano. No retreat, no surrender. Kaya huwag kayong uurong sa labanan. Anumang hirap ng buhay, anumang hardship in this life, continue to live and to fight the good fight of faith. Yan ang tinuturo sa atin sa Bible. So, meron tayong kalaban. Medyo repasuhin ko lang po yung mga nakaraang pag pinag-aralan natin mga nakaraang panahon. Yung 3 levels of demonic realm or demonic 3 levels of the demonic realm, you know? Ang number 1 ay yung ground level demons. At itong ground level demons, ito yung mga ordinary demons na inassign, dineployed ni Satanas, inassign sa buhay ng mga tao, whether you're a Christian or not Christian, no? Meron demonyong inassign sa iyo, Satanas, to destroy your life, no? At ipahama ka, no? At yung mga occult level demons ay sila yung inutusan para igumon ang mga tao sa kasalanan, udyukan sila at tuksuhin. So yung mga ground level demons na yan yung mga demons of lust, demon of sickness and disease, demons of anger, bitterness, resentment, demons of immorality, yung demons of vices, demons of lies, demons of politics, may demons din. Demons, iba-iba klaseng demons, ano? At sila inassign sa iba-ibang assignment na panlupa, ng ground level demons. Sila ay mga low-ranking demons, no? Madali silang kalaban, palayasin, ano, in the name of Jesus. So, ang mas mataas sa kanila yung occult level demons. No? Ang occult level demons, ito yung may higher power in the realm of the spirit at higher din yung anointing, yung satanic anointing nila. Kaya palaban sila. Ito yung mga spirits na hindi basta bumibitaw pag may pinasok na katawan. No, makikipaglaban ito. Makulit yan. At medyo matagal-tagal palayasin. Pero lalayas din. Because greater is He who is in us than He who is in the world. Si Jesus na nasa atin ay higit na dakila at makapangyarihan kaysa mga demonyo at kaysa kay Satanas. Okay. So, sabi ng one time meron kaming experience noon na meron kaming samantalang inampon na babae, no? Na itong babaeng ito natagpuan ng isang member namin na tricycle driver sa madaling araw ng gabi, sa kalsada at nag-aabang ng sasakyan.
tinanong niya kung saan papunta, siya daw, ano, ganun, ano, at yun pala ay walang tutuluyan at naghahanap ng ano, ng mapupuntahan. At nung makakita niya parang problematic, isinama niya sa church namin. At that time, pwede pa matulog ang mga mga tao sa church namin. Dami nakikitulog. Kaya lang, ngayon hindi na pwede kasi dahil doon sa masyadong malaya kami magpatuloy ng mga tao, ilang beses kami napasok na magnanakaw sa church namin. Meron nga, kinupkup kaming bata, yung pala asset ng magnanakaw. Yung bata rin na yun ang pinapasok sa maliit na butas. No? Binutasan ng maliit yung pintuan namin at doon pumasok at pinagkukuha yung mga instrumento ng church. So, kaya pamula nung ingat kami kahit merong gusto makitulog, no? Hindi namin kilala, hindi pwede unless nakakilala namin. Pero itong babaeng ito, hindi namin kilala, pero pasamantala tinanggap namin at halos ampunin namin. At nakauwi lang siya at aming hinayaan bumalik na sa kanyang pinanggalingan. Nung siya ay completely healed, completely delivered. Sapagkat nalaman namin itong babae ito ay demon possessed, no? At kanyang siya yung background niya, siya pala ay ano, mataas ang rango sa sa spiritism. Spiritista siya. Kumbaga sa ano, siya ay priest sa spiritistang samahan, no? At may mataas na rango. At yun pala, itong babaeng ito, so inibanghelyo namin, tinanggap ang Panginoon, no? Yung pala, meron ng church na nagpatanggap sa kanya sa Kalamba, ano? At siya ay kinupkup din at inalagaan. At nung malaman na itong babaeng ito ay ganun ang buhay, na siya pala ay ahente Satanas, so tinulungan ng church sa Kalamba. At isinuko ng babaeng ito yung kanyang certificate ng pagiging espiritista. So, ginawa ng pastor, kasama yung assistant pastor, at may kasama mga kabataan. Ano? Sumama yung mga kabataan. Kaso, ang puspos lang ang panalangin yung pastor at yung kasama niyang isa. And the rest, yung mga kabataan, mukhang nag-usi, member yata usiga, nakisama, no? Hindi sila prepared. So, sinunog nila yung certificate. At nung naging abo na, biglang tumaas ito. No? Lumutang. At waring tinangay ng hangin at umikot doon sa mga tao nandoon, sa mga kabataan. Lahat ng ikutan ay nagbagsakan, nawalan ng malay, at ito lang pastor at yung assistant niya ang hindi na natamaan, hindi nawalan ng malay. At ni-rebuke, kinas out nila yung demonyo doon sa certificate. Imagine, abo na. No? Nung abo na, lumipad pa, umangat pa. So talagang may sapi. yung ano. So hanggang sa yung babae, na umalis na doon. Pero madalas siyang binabalikan ng mga demonyo. At ganun din, nung inatake siya demonyo sa church namin, kinas out namin, lumabas yung demonyo, pinatanggap namin sa Panginoon, okay naman, tumanggi sa Panginoon. Dahil sabi niya, alam niyo, pastor, noon, halimbawa, meron akong power na malaman kung saan itinago. Halimbawa, magtago kayo ng isang bagay, kahit sa kisame o kahit sa lugar, may ipipinpoint ko kung saan niyo itinago, kahit hindi ko nakikita. Meron kang ganung power. Meron kang ganung power. May power din ako na to heal the sick. May power din si Satanas na gano'n. At sabi niya, lumalabas yung kanyang spirit sa katawan at napapanood niya yung ginagawa ng kanyang katawan at ang bangis daw ng itsura ng mukha ng kanyang katawan. Nakikita niya na nagpapagaling ng mga may sakit. No? Ginagaya ang gift ng Panginoon na pagpapagaling. Yun ang ginagawa niya noon. No? At so siya ay totoong na born again, pero madalas siyang balikan ng mga demonyo at yung kanyang soulless part, doon gusto magtago ng mga demonyo, ginugulo ang kanyang isip, ginugulo ang kanyang pagkatao, pero hindi na siya maposes, ano? Pero nakakapasok doon sa kanyang soulless part, no? Then kinakasok namin.
One time kami ay nagpunta doon sa mga ngaroling yata kami noon. Magki-Christmas. Isang jeep kami na mga Kristiyano, kasama namin ang mga kabataan na kakanta sa caroling. Sinumpong, inatake ng demonyo. Then, kinas out namin. No? Umalis yung demonyo. Sabi ko, teka, sa loob-loob ko, ba't kaya binabalikan ito ng madalas pa? At nag-open siya sa akin, sabi niya, alam niyo, Pastor Jude, minsan may duda daw siya. Sabi ko, ano yun? Kasi yung mga demonyong bumabalik sa kanya, lagi sila sabi sa kanya, kita mo, nakakabalik kami. Kasi mas makapangyarihan kami kaysa Diyos ng mga Kristiyano. Mas makapangyarihan kami kaysa mga Kristiyano at sa mga Diyos at sa Diyos ng Kristiyano. No? At siya ay halos makonvince, oo nga. No? At sabi ko naman sa kanya, kapatid, pakinggan mo akong mabuti. Niloloko ka ng mga demonyo. No? Huwag kang maniwala. At ito ang isang katotohanan. Tingnan mo na lang. Kung mas makapangyarihan si Satanas na kanilang Panginoon, at kung mas makapangyarihan pa yung mga demonyong yan na gustong muling pumasok sa iyo, ang tanong ito, bakit every time na gamitin namin ang pangalang Jesus, lumalayas ang mga demonyo sa iyo? No? Lumalayas. So, ibig sabihin, mas makapangyarihan ang pangalan ni Jesus laban sa pamunuan ng kadiliman, laban kay Satanas at sa mga demonyo. Bakit? Sapagkat every time na i-declare natin ang pangalan ni Jesus sa mga demonyong gumugulo sa iyo, umaalis sila. Ba't umaalis? Natatakot. At alam mo ba kung gaano sila katakot sa pangalan ni Jesus? Nanginginig, parang aso na bahag buntot, nanginginig. Takot na takot sa pangalan ni Jesus. Kaya hindi sila lilisan. Ay, oo nga po, no? Oo nga. Ngayon lang niya, naisip ko, oo nga, no? Pastor John, naniniwala na ako. Oo. Ganun nga pala. Sabi niya ganun. Kung mas makapangyari sila, bakit sila lumalabas o umaalis kapag binanggit ang pangalan Jesus? Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa rin ang pangalan Jesus. At pamula noon, nung na-convince siya, nagkaroon siya ng faith in the name of Jesus, faith in the living God, the Lord Jesus Christ. At dahil doon sa pananampalataya niyo, hindi na siya mabalikan ng mga demonyo. Tuluyang nakalaya na siya. So, that happened 20 years ago, I think. Matagal na. At marami po kami karanasan sa pagpapalas ng demonyo using the name of Jesus. Kasi yan naman ang tinuro sa atin ng Panginoon eh. Sabi niya, in my name, sabi niya sa Mark 60:17, these signs will accompany those who have believed. In my name, they will cast out demons. Okay? They will cast out demons. At tandaan niyo, sinabi ng Panginoon, demonyo ang palalayasin. Bakit ko sinabi to? Kasi merong group of people, nagpa-practice sila, na-apply nilang spiritual warfare and deliverance sa mga inaalihan demonyo, at meron silang maling katuruan at maling paniniwala. At sabi nung isa sa pinuno ng katuruan na yan, na nagsasabi, yung isang leader niya, na promoter ng ganong Ministry of Deliverance, wala na raw demonyo ngayon na sumasapi. Talo na raw sila. At ang sumasapi daw ngayon ay mga ligaw na kaluluwa ng taong namatay. Mga souls of those departed people noong unang panahon at kung kailan pa, yun daw pumapasok sa loob ng katawan ng tao. Well, sasabihin ko po sa inyo, ang mga kaluluwa ng tao hindi allowed na pumasok sa katawan ng kapwa-tao. Pangalawa, wala silang ganong kapangyarihan. Merong kapangyarihan na pumasok at pumoses sa katawan ng may katawan, katawan ng tao, ang mga demon spirits. Sila ang may kakayanang pumasok kasi may power din sila. At sinabi ko na sa inyo kung saan nagmula ang mga demons, they are offspring of those fallen angels.
According to the book of Enoch, 200 fallen angels or watchers na bumaba at ginaya nila katawan tao at nakiapid sa mga anak ng bayan ng tao, at ang naging anak nila ay mga mighty warriors nung unang panahon, mga giants, according to Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6. Okay? Hindi natin tatalakay niya. So ngayon, itong mga demonyo na ito ang pumapasok sa katawan tao. Hindi yung mga kaluluwang tao na namatay. Walang ganung kapangyarihan. Sometimes sabi nila, mangkukulam yung pumasok sa loob. Well, hindi rin yan yung taong mangkukulam. Hindi siya makakapasok sa katawan ng tao. Wala siyang ganung kapangyarihan. Sino yung mangkukulam sa loob ng tao? Na sinasabi siya yung mangkukulam, na kapitbahay na nagalit sa kanya, kaya kinulam, kaya pumasok sa katawan. Yun yung demons na nag-aalaga doon sa mangkukulam. Okay? Yun yung demonyo na nag-aalaga doon sa mangkukulam. Okay? Ngayon, meron akong experience na may humingi ng tulong, tinawag ako, taga Alaminos, Laguna, yung biktima ng demonyo. Pumunta kami doon, malawak pala yung loob ng Alaminos, parang may bukid pa sa loob, at pumunta kami doon sa mga nyugan. Sinundo lang ako, hindi ko alam yung at ang sumundo sa akin, mga Kristiyano from another church. At sa akin nagpunta dahil nabaltado nila na may Ministry of Deliverance ako. Sabi ko, sige tayo. At yung isa kaibigan nila, gano'n, nandoon. Kailangan tulungan kasi may experience sa mga demonyo. Pinunta na, pagdating namin doon, isang dalaga na kabataan pa, nagkwento. Ito yung biktima. At siya pala nagtatrabaho dito sa lutuhan. Sa lutuhan. Hindi pa siya Kristiyano. So, pinatanggap ko siya sa Panginoon. Then, kinuwento yun nangyari. Ang problem niya, sabi niya, kasi po, nung dinaanan ako ng friend ko, dahil may masamang pakiramdam sa katawan, nagpasama mo, sama mo naman ako doon sa albularyo, at ako'y magpapagamot, masamang pakiramdam ko, gano'n. Sige, samahan kita. Sinamahan. Nung makita ng albularyo na itong babae niya ito ay may itsura, maganda, tinawag siya, Ineng, halika. Hindi po ako magpapagamot. Ito po ang kaibigan ko. Hindi, halika. Ikaw na rin, halika rin. Paglapit niya, bigla siya binugahan ng usok. Usok siguro sigarilyo. Hindi po ako, itong kasama ko. Okay. Pero alam niyo, may effect ka agad yun. After noong sinama niya yung kanyang kaibigan, pag-uwi ng bahay, doon nagsimula yung horror sa kanyang buhay. Gabi-gabi, siya ay nananaginip pero gising ang isip niya na nire-rape siya. May nang-re-rape sa kanya. Kada siya'y matutulog. Sabi ko, hindi raw niya maimulat ang kanyang mata. Sabi ko, may times ba na pinilit mong imulat ang mata mo? Na hindi mo imulat. Ay, natatandaan ko po, one time, na imulat ko yung mata ko, pinilit ko imulat. Nagulat po ako, nakita ko mukha nung albularyo na pinuntahan namin. Sabi ko, yun na nga yun. So, yun nang re-rape sa'yo, yun yung it's either na may advanced power yung albularyo, kasi ang albularyo, witchcraft din ang gamit niyan kahit para pagpapagaling. Either na meron siyang power na alam niya yung napapahiwalay niya yung kanyang spirit sa katawan. Ang tawag diyan sa ng mga yogi, astral projection. Napapahiwalay, pinapractice nila yan. Napapahiwalay yung spirit. Pumupunta ko sa maaring meron siyang ganung knowledge na napapahiwalay at pinupuntahan ka sa bahay, or yung nang-re-rape sa'yo ay yung demons na nag-aalaga doon sa albularyo yun. Possible yun. So, ang nangyari, inebanghelyo ko at tumanggap sa Panginoon. At yun ang una at huling pagpunta ko doon, hindi na ako pinatawag. At I believe na healed
na-delivered yung babaeng yun. Na-delivered. At paglabas namin, alam niyo, sabi, pastor, meron pa pong gustong magpa-pray itong parlor dito sa tabing daan lang doon sa Alaminos. Bakit ito pong business ng parlor, merong bolang gumugulong-gulong dito. Bolang gumugulong daw doon sa parlor. Pwede po, sige, ipag-pray natin, dedicate natin. Pinag-pray namin yung parlor, yung business niya. Kinas out namin yung demonyo na nagmamanifest. So, purihin ng Panginoon, that happened, I think, 15 years ago. So, pangalan lang ni Jesus ang ginagamit natin for their deliverance. So, mga kapatid, there is authority and excuse me, power in the name of Jesus. So, after Jesus was resurrected, his name was exalted by the Father as the highest and most powerful name in heaven and on earth. Tinanggap ni Jesus ang pinakamataas na pangalan, no? Sa heaven, sa heaven at sa earth, yan ang pinakamataas na pangalan. Alam niyo po ba na bago si Jesus mamatay sa krus, ang pangalang Jesus ay ordinaryo noong time na yon. Marami nagpapangalang Jesus. In fact, yung pangalan ni Joshua sa Old Testament, Jesus din po ang ibig sabihin noon. Yung Joshua. So, Jesus was ordinary name at that time. Parang ngayon, pangalan ko June Cortez, kasi junior ako. Napakaraming June. No? Pero makatapos na si Jesus ay mapako sa krus, mamatay at muling nabuhay, tumakit sa langit, ang pangalang Jesus hindi na ordinaryo. It is the name of our God. You know? Bakit? Kasi ang pangalang Jesus sa Hebrew at sa Aramaic, sa original ay Yeshua. Yeshua. Na binubuo ito ng dalawang salita. Yahweh or Jehovah, or marami kasing version yung Yahweh. Yahweh, Jehovah, ano? Pero ang pinaka-popular ay Yahweh, no? So, itong pangalang Yahweh or Jehovah, yan ang ibig sabihin ay Lord, ano? Plus dinugtungan ng Hosua. And it means salvation. Kaya Jehovah Hosua, Yeshua, nung pinagsama, na ibig sabihin the Lord our salvation or the Lord our Savior. The Lord our Savior. Na every time na banggitin natin ang pangalang Jesus, dumarating po siya sa eksena. Naniniwala ba kayo? Dumarating siya sa eksena. Yes! Meron akong kaibigan nasa Panginoon na ngayon at yung iba niya sa inyo kilala, si Pastor Terry Abac. No? Dati siyang ministro ng Iglesia ni Cristo at palaki siya from 11 years old hanggang sa siya ay nagbinata. No? Tumanda siya ay palaki ng matandang Manalo. No? At mabait naman sa kanya at sinabi rin niya na mabait naman yung mga Manalo. No? At inalagaan talaga siya. Kasi nung pilyo pa siya, yung si bata pa, napakapilyo niya. Hindi siya nagdisiplina ng tatay niya, kaya binigay siya sa kumpare niya na mahusay daw magdisiplina. Nakita, sabi niya, paano hindi ko kaya disiplina ito, pero meron akong kaibigan na pwede magdisiplina sa anak mo. Ano? Kung papayag ka, ipaampun natin doon. Ano? Doon paalagaan natin. Sino yun? Si Felix Manalo. So, inalagaan siya, inampun siya na matandang Felix Manalo at nabuhay siya ng maganda. At madalas, nagpapamasahe sa kanya ang matandang Felix Manalo, minamasahe niya. No? So, ngayon, ito si Pastor
Terry Abac, nung siya ay umalis siya sa INC, ano? Kasi may istorya dyan na ikukwento ko na rin po sa inyo. This is a good testimony, ano? A great testimony na ayaw niya basta i-testify. Masyado raw, parang feeling niya masyadong holy, sacred itong testimony. Sabi, testify mo para mabless ang congregation. So one time, tinestify niya sa church. Pero piling-pili lang ang kanyang sinasabihan. At sabi niya, nung siya ay nasa Mindoro pa, 4 silang magkakaibigan na puro taga-INC. At galit na galit sila doon sa evangelist na dumayo ng evangelistic crusade sapagkat pinapangaral, Jesus Christ is God. Eh galit na galit siya, kaya yung barkada na, dala ng kabataan, sabi nila, bugbugin natin yung yung preacher niya para madala. Ano? So maluloko sila, inabangan nila nung gabi pag uwi nung evangelist sa nagtago sila, tigigisa silang puno ng nyog. At nung dumarating yung evangelist, sabi niya, alam mo, hindi ko lang matanda ko yung kinakanta niya. Pag narinig ko, maalala ko. Kumakanta siya ng gospel song. No? Nagwo-worship, kumakanta itong lalaki nito na evangelist. Sinunggaban nila. At nung sinunggaban nila, biglang between that evangelist and them, bumulusak ng isang napakaliwanag na liwanag kung saan galing at hinarang sila doon sa pagsalakay nila doon sa evangelist at isang maliwanag na umaalon-alon daw. Sabi ni Pastor Abac na doon sa maliwanag na yun, napakaliwanag, lumabas ang isang anghel na may bunot na mahabang espada na mataalas ang mata niya. Galit, nakatitig sa kanila. At sabi niya, alam mo, Pastor Jun, nako, gusto kong tumakbo. Ayaw kumilos yung paa ko. Na-paralyze yung paa ko. At sabi niya, ako'y nanalangin. Sabi niya, Diyos ko, makaalis na ako dito, magbabago na ako. Biglang nabunot daw yung kanyang paa, tumakbo siya. Sabi niya, alam mo kung ilang puno na nyug ang nabunggo dahil walang ilaw. Ang ilaw lang yung buwan. 10 puno na nyug at katapos-tapusan nakaapak ako ng basag na bubog. Basag na bote. Wakwak yung paa ko, laylay yung paa ko, halos maputol na yung paa niya. Pagdating nila sa highway, tatatlo na lang sila. Nawawala yung isang kabarkada nila. At pagdating sa highway, sabi, teka, nasa si kapatid na Naku, naiwan doon. Baka kung ano nangyari doon. Tara, punta natin. Ba, kita mo merong anghel tayo nakasagupa. Pupunta pa na. Tumawag tayo ng pulis. Sasabihin natin tayo hinold up. At yung kasama natin naiwan doon. Sige, dumating. Tumawag sa pulis. Pagpasok nila sa Nyugan, natagpuan ng mga pulis, isang malamig na bangkay. Yung kanilang kasama, dahil bumunot pala ng patalin at iba ang naiisip gawin doon sa evangelist. Pinatay siya ng anghel ng Panginoon. Kaya ginawa nila, pumunta sila doon sa matanda Manalo at sila ay inimbestigahan at sinabi nila, nakakita po, naka-encounter kami ng anghel. Isip daw yung matandang, totoo ba siya? Sabi no, totoo po. Naka-10 beses daw pa ulit-ulit, tinatanong kung totoo. At dahil doon, sa na-encounter niya yun, nagpaalam na siya. At nag-isip siya, bakit ganun? Sabi, anghel itong matanda. Dahil naman kami naka-encounter ng anghel. Kung nasa katotohanan kami, muntik na kami mamatay. At yung 3 kabarkada ni Pastor Abac na yun, nakasamahan din niya sa church. Isa-isang namatay daw yun. Na naglao, mga namatay din. Siya lang yung nabuhay. Siya, nagsisi sa lahat ng kanyang kasalanan. At 2 beses pa niya nakita yung anghel na yun. At this time, dahil siya ay nag-repent at umalis na sa church na yun,
nag-iisip siya kung saan siya pupunta. At nakita niya 2 beses pa yung anghel na maamon ang mukha sa kanya. Na parang sinasabi sa isip niya, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng iyong Diyos. So, yun yung marami pa siya kwento. At ang dahilan kung bakit siya napaampun doon sa matandang manalo. Kasi, pilyo nga siya. At kaya naman siya naging pilyo, kasi nung bata pa siya, may nakaibigan siyang demonyo. Hindi niya alam na demonyo pala. Nandun siya sa bukid at ang bahay ay yung sawali at ang kawayan yung sahig, yung mga kawayan noon may mga butas yan. Nakikita niya may bata na laging bumibiting-biting doon sa haligi ng bahay. Pinuntahan niya, bata, gasing edad niya, mabait daw naman, pero napansin daw niya, walang lubog dito. Iba ang bibig. At itong batang ito ay nahiwaga sa kanya. Pero binabaliwala niya kasi bata pa siya minsan daw niyayaya siya doon sa bulok na kahoy, tuod. Pumapasok sila doon sa butas, pag nakarating sila sa ilalim ng lupa, nakakarating sila sa ilalim ng lupa, may mesa, may kwarto sa ilalim ng lupa. Sabi nagtataka daw siya. Basta sumunod ka sa akin. Sunod daw naman siya, pasok siya sa loob ng puno. Bigla nandun na siya sa ibaba. Minsan daw, namamasyal sila doon sa restaurant, sa labas ng restaurant, may salamin. Meron nagluluto ng fried chicken. May nakabitin na fried chicken na luto na, nasa loob ng salamin. Sabi, sarap naman nung fried chicken. Sabi daw nung batang demonyo sa kanya, gusto mo yun? Oo, gusto ko. Pagtingin daw niya, hawak na nung bata. Kinakain na nila. One time daw naman, naglalaro sila, hinahanap siya ng tiyahin niya. Sabi niya, ay, tiyahin ko, naku, matara yun. Kukurutin na naman ako, no. Huwag ka mag-alala. Upo ka lang. Pag upo daw niya, nasa loob na sila ng isang parang malaking bariles. Yung mga nilalagay sa kanal. At namin nakita niya, laki ng mata. Yung pala, hinihipan. Nandun sila sa loob ng hihip ng pugon at puso noon, yung apoy lang sa kahoy, hinihipan para magbaga. Hihip ng hihip daw yung tiyahin niya. Hindi alam, ano ba ito? Hindi alam, nasa loob sila nung hihip. Paano sila nagkasya doon? So may power din yung mga demonyo. Wala siyang kaalam-alam na demonyo yung kasama niya. Hanggang siya ay nagpaalam na dahil aampunin na nga siya ng matandang manalo. At sabi, maghiwalay na tayo. Binigyan siya ng singsing. Pagkakabit siya kami, hindi niya mahugot-hugot. Hanggang siya ay nagbinatay nandun. Hindi niya mahugot. Ayaw ko anong ginawa niya. Dilagari yata niya. Tapos tinapon niya na sa ilog. No? Doon siya nagkaroon idea na demonyo ito. No? One time daw merong kalesa. Ginawa niya, yung kalesa, merong mga kawayan na nakalawit, no? May sumakay, may kawayan na nakalawit. Bumiting siya. Uy, biting nga rito, sarap dito. Hindi alam noong kutsero. Sabi, nung bumitin yung kalaro niya, pag bitin sa kawayan, tumaas yung kabayo. At ang bigat, So, power ng demonyo yun. Hoy, ano ba, mga bata, umamasik ka dyan, umangat daw yung kabayo. Sabi ba, napakalakas dito. So, yun yung ilang mga powers ng Hanggang sa ito si Pastor back to make the long story short, na-born again siya, at nakaibigan siya nung pastor ko, si Pastor Jing Pante, dinelivered siya from demonic possession. May demonyo At lumabas yung demonyo. So, na-delivered yung si Pastor Abak. At mula naging ministro siya, na-born again siya, naging pastor siya. So, yun yung karanasan niya. So, totoo po yung mga istorya na yan. At diyan makikita nyo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. So, wala na tayong oras, lagyan natin ng part 2 itong the name of Jesus. So marami pa po dahil sinama ko lang, yung iba sa inyo narinig na itong testimony to, pero hindi ko
ikwento dahil napakaganda ng mga testimony nito, mga true story. At kaya ko pala ikinuwento itong kay Pastor Abak. One time, yung kanyang anak, isang anak niyang binatilyo ay nag-50-50. Nakatira siya sa San Juan. Payat na payat, may sakit at mamamatay na, no? Payat na payat daw. At emergency, wala siya sa sakyan. Pumapara siya ng jeep, ayaw siya tigilan. Pumapara siya ng taxi, ayaw siya tigilan. Mga private cars, ayaw tumigil. At siya dahil mangiyak niya na, sabi na, Panginoon ko, tulungan mo po ako. Iligtas mo itong anak ko sa kamatayan at bigyan mo po kami ng sasakyan na masasakyan, madala siya sa ospital. Nasa gitna siya ng karsada, buhat-buhat niya, walang tumigil na sasakyan. Nung siya'y nanalangin, Panginoon, bigyan mo po kami ng sasakyan. Biglang merong humahagibis na van, puting van. At ang driver ay mistiso at balbasarado. Ang dali-daling bumaba at sabi, halika na, hindi nandiri. Doon sa batang payat na payat. Hindi niya alam kung anong sakit nito. Binuhat pa, saan natin dadalhin? Diyan sa pinakamulat ng ospital, halika na kayo. Sumakay sila at dinala sila sa ospital. Pagbaba nila sa van, naalala ni Pastor Abak. So, dinala sa loob sa emergency at naalala ni Pastor Abak yung mama na sinakit niya. At nilingon niya, wala na kaagad. Lumabas siya doon sa karsada at hinabol ang tingin kung nasaan yung van. Ang bilis na wala. At sabi niya, sino kaya yun? Sabi ko, Terry, sabi ko, Pastor Abak, it's either na anghel ng Panginoon or si Jesus. Kaya, teka, sa nga pala, may naalala ko. Doon sa tabi ng van, may nakasulat. Ano nakasulat? Savior. Ako sabi ko, ang Panginoong Jesus yun. Si Jesus yun. Talaga, oo nga, no? Si Jesus, yun hindi ko makakalimutan, nakasulat na yun. Savior. Sabi ko, pambihira. Talagang, ang Panginoon, pag tumawag ka sa pangalan ni Jesus, darating at darating siya. Yes, darating siya. Ano man problema, pag tinawag mo ang pangalan ni Jesus, either sa prayer or dineclare mo, pangalan ni Jesus, He will come. Darating siya sa senaryo. One time, umuwi kami sa bahay, doon sa isang bahay pa kami nakatira noon, na almost 10 o'clock na bihira na naglalakad sa karsada. Merong, yung bahay namin dati, merong grills, no, para sa mga magnanakaw, may lock, bukod pa doon sa pintuan sa loob, doble. Tulog na tulog yung anak ko, hindi magising. Hindi kami makapasok sa loob, gabi na, tagal na. Sabi ko, isa lang pag-asa, yung bunso namin anak natutulog sa taas, madaling magising yun. Pero ang kailangan ko ay hagdan para makapanik ako sa bubong at gisingin ko yung anak ko. Sabi ko, hagdan ang kailangan ko, hagdan lang, magkaroon lang ang hagdan. Sa 10 oras na gabi ito, saan naman ako manghihiram ng hagdan? Sarado ng mga bahay. At pagkatapos ginawa ko, sa sarili ko, nagpray ko, Lord Jesus, Panginoon, bigyan mo po ako ng hagdan sa gabing ito. Alam ko, imposible. But with God, all things are possible. Naniniwala po ako, Ama. Posible. Bigyan mo po ako ng hagdan para makapanik ako sa taas. After ng prayer na yon, dumilang ka ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Paglingon ko, may dumadaan 2 mama, may dalang bit-bit na hagdan. At tumigil pa sa tapat ng gate namin. Lumingon sa amin, yung 2 lalaki. Sabi ko, kayo yung hinihintay ko, pahiram ng hagdan. Opo, hiram po ng hagdan. At doon ako tumungtong. Sabi ko, pambihira. Eksakto yung daan nyo, mga brad. Teka nga pala, itong 10 oras ng gabi, anong ginagawa nyo sa karsada? Naglalakad kayo, may dalang hagdan. Nagkakabit po kami ng mga poster sa poste.
Sige, thank you. Teka, bandang, tinignan ko yung mga poster. Wala naman mga poster. Walang paskel. Nawala na yung dalawa. Sabi ko, anghel lang Panginoon, padala ni Jesus. When we call upon the name of the Lord Jesus Christ, darating ang saklolo ng Panginoon. Amen. One time, na-stranded ako doon sa SLEX noon. Nagtatrabaho pa ako noon sa GMA. Nagko-commute lang ako. Nasira yung bus, yung LTV bus, kalagitnaan ng SLEX. No? Tapos, may ticket na ako, ayokong lumipat ng bus. Akala ko magagawa pa yung LTV bus. Yung pala hindi na, at magpapaumaga na pala sila doon. Nakatingin ako ganyan sa karsada. Paglingon ko, may dumaan na palang bus, nagsakayan yung mga pasahero. Naiwan ako. Nag-iisa ako doon. Kasama ko yung conductor at driver. Kaming tatlo na lang. Sabi ko, Brad, may darating pa bang LTV? Ay, wala na ho. Magpapaumaga na ho kami rito. Naku, saan ako matutulog dito sa bus? Ayoko matulog dito. Tumawag ako sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, Lord Jesus, tulungan mo po ako. Bigyan mo po ako ng sasakyan. Gusto kong makauwi sa aking pamilya sa 10 oras na gabing ito. Bumilang ka ng ilang seconds. Maya, pagkatapos ko mag-pray, sabi ko, ayoko matulog dito sa ano. Pero, Lord, ikaw lang pag-asa ko. Jesus. Bigla may dumaan na jeep, na owner, no? At kasama yung kapatiran namin, Sister Eva Caro. Sabi Sister Eva, Pastor John, halika kayo. Ay, eksakto daan nyo, saan ba kayo galing? Lumas mo kami, ganun. Ewan ko kung sino yung mga kasama niya, pero sakay na kayo rito. Sumakay ako at nakarating ako sa amin. Sa pamagitan ng jeep. 10 oras gabi. Nung tumawag ako sa pangalan ni Jesus, immediately, nag-provide ang Panginoon. Alam ng Panginoon, wala akong masasakyan. Sinet up niya yung schedule ng pagdaan ng jeep na sinasakyan, ng kapatiran. At nakisakay ako doon. So, purihin ang Panginoon. Every time we call upon the name of Jesus, something good, something great is going to happen. Hanggang dito na lang mga minamahal. Next week, pag-aralan natin how to use the name of Jesus sa spiritual warfare at bakit may authority and power. Authority and power ang pangalan ni Jesus. God bless everyone. Maraming po salamat. At purihin ang Panginoon. Heavenly Father, maraming po salamat. Pagpalain mo bawat isa na naging challenge sa kanila ito na tumawag sa pangalan ni Jesus sa panahon ng pangailangan, magtiwala sila. So every time we call upon the name of Jesus, dumarating ang presensya mo. Because your presence is in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa iyo pong presensya at sa pagtuturo mo po sa amin. Patuloy sa pangalan ni Jesus. Salamat po. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior Jesus Christ. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Don't forget to share this video, mga kapatid. Pagpalain po kayo, Panginoon.